Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang bilyong-bilyong pundo ng flood control na inilaan ng Pangulong Marcos Jr. sa 2027 national budget. Bumalik na naman sila. Okay, update sa ating fund drive for the brave 14 Marines. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtanggap ng inyong donasyon. Ito po yung GCash number 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. 0966-265-8480. As of now, meron tayong more than 30,000 na naipon sa GCash na ito. This is in addition sa mga nauna nang naipadala na mabot na po ng 470,000 pesos mula nung nagsimula ang ating fund drive. Inaasahan natin na marami pang warrant of arrest na lalabas laban sa kanila. Kailangan nilang magpiyansa. Huwag nating sayangin yung kanilang kabayanihan sa pagtanggi ng 25 million pesos offer bawat isa para lang bumaliktad. So, suportahan natin ang ating brave 14 Marines. So ito, maraming masaya na mga kongresista nito. But taong bayan, kawawa. 107.4 billion ilalaan muli sa flood control projects sa 2027 budget. Aabot ng 107.4 billion ang nakalaang pondo para sa flood control project sa panukalang 2027 National Expenditure Program ayon kay DBM Secretary Kim De Leon. Sa naturang halaga, 19.6 billion ang para sa capital outlay, kabilang ang mga foreign assisted projects. May panukala rin ang MMDA na 3.41 billion flood control program. Ayon kay De Leon, maglalagay ng mas mahigpit na safeguards upang matiyak na lehitimo at properly identified ang mga proyekto at maiwasan ang tinatawag na ghost flood control projects. So, ano mga kaibigan? Sang-ayon ba kayo na ibalik na ang flood control fund para sa mga projects? Kasi this year, zero. As in, wala. Kung ako ang iyong tatanungin, hindi pa napapanahon. Dahil wala pang napapanagot. Wala pa. Ang mga masterminds, malaya pa rin. Kaya nakakainis, nakakadismaya. Yang pangako ng Pangulo na mahiya naman kayo, may makukulong na bago mag-December last year. Ano ngayon? Malapit na namang mag-December. Ang napakulong lang ay si Senator Jinggoy at Senator Marcoleta at Defensor. Sila lang. Revilla, nakalabas na. Martin Romualdez, wala pa rin kaso as of now. Mga kongresista, wala. Saldico na mayroong warrant of arrest, malaya naman. Nasa ibang bansa. Kaya wala akong tiwala. Anong sinasabi na safeguards, whatsoever, wala. So tama yung sinasabi ni Mayor Magalong na bumalik na naman ang kanilang insertion. Ito na, kinumpirma. 107.4 billion. Pag hindi tayo mag-ingay, baka sa 2028, lulubo na naman yan. Samantalahin na nila habang nasa kapangyarihan pa. Ay, kaliwat kanan ng baha. Mabuti na lang at medyo hindi na masyadong umuulan ata sa Metro Manila dahil humuhupa na atang ulan. Salamat naman. Kailan? Hindi nyo ba napapansin? Nagmula noong 2024, 2025, 2026,
every time na matapos ang SONA ng Pangulo, sinusundan ng mga pagbagyo, tapos malalakas na hulan, abaga. So napapak-check ang kanilang kapalpakan. Kaya ang mga pangako ni Pangulong Marcos Jr. na wala ng baha in 1 year time, nabaha. Yung J. Araneta Avenue na ipinagmamalaki na very effective daw dahil nung una nababaha. Ngayon, nung nilagyan nila ng malalaking tubo na drainage, effective, wala nang baha. O ano ngayon? Bahang-baha pa rin yung J. Araneta Avenue na yon sa Quezon City. Kaya lang, yun na, nice. What are we in power for? So kaya pala matapang si Congressman Paulo Ortega na magsabi, punduhan na ulit natin ang flood control. Kaya pala matapang si Congresswoman Janet Darin umaapila, pundo ulit tayo flood control. Yun pala, nakapasok na sa DBM. So, wala na. Yung dating DBM Secretary, Amina Pangandaman, na nasasangkot sa pag-release ng pundo. Kumusta na ngayon? Wala. Hindi man lang pinatawag ni Senator Lacson nung siya pa ang Blue Ribbon Committee Chairman. Nag-resign lang. Pinalamig. Nung malamig na, ayun, binigyan ng mataas na posisyon, CEO ng isang government bank. Yung, anong tawag yun? Nakalimutan ko. Al-Almana Bank, parang Islamic Bank. Siya ang CEO. Nabigyan pa, ang taas pa ng posisyon. Paano yung mga inirelease niyang pundo na ngayon tinatalakay sa Supreme Court? So sana lalabas na yung desisyon ng Supreme Court para maipakita na unconstitutional yung mga ginawa nila, mga unprogrammed allocations for the past 3 years. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natabangan na maugsin. So mag-atop na yun ni siya karon. So trapal lang ang iyang atop. O karon mo na ni ang atop ni Angkol nga trapal lang, so karon mag-atop na ni siya. Pulihan na ni siya og gero kay natagaan naman siya. Tanggal. So muna ni ang itsura sa iyang payag ni Angkol. Karon naman na gyud ang balay ni Angkol sa pag-atop, so nindot na gyud siya nga tan-awon. Ako ga pasalamat yun sa una gid sa Ginoo. Salamat nga natagan na gid ko og sin nga ako nga maatop. So akong pasalamatan og akong mag-ampo kanunay nga ang sponsor nga matagan og mayong panglawas og dugang kadasig sa paghatag sa mga sin nga sama sa akong gyapon nga gabalay. Oo. Daghang salamat. So dagan ka. Pila naman tukol ka kuan tong imong giatop nga trapal, pila na to siya kabulan? Wala pa nagbulan. Hmm. Wala pa nagbulan pag-atop. So, mga duha ka semana. Mga duha ka semana. Oo, niabot na dahil ang sin. Oo, so dili na to siya mo lahutay. Dili mo hutay ka apit ka gani may kibagyuan napit na. Oo, sige, salamat kayo, Kol.